Sa pag-akyat o sa dakilang kapistahang ito ng ating Panginoon ng kanyang pag-akyat, magandang atin munang pahalagahan din ang mga nanay, ang mga ina, bagamat ito ay hindi naman pansimbahang selebrasyon, pero dahil tayo ay nasa simbahan ngayon at maraming mga nanay, binabati ko po kayo ng Happy Mother's Day. Pakibati din yung mga nanay na katabi ninyo. Huwag na yung ama. Yan. Ngayon ay ating tingnan ang ganda ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Nasabi nga, kung umakyat ang ulo, susunod ang katawan. At tayo ang tinatawag na katawan ni Kristo, the body of Christ, ang mga tumatanggapin ng ostya na sinasabing katawan ni Kristo. So malinaw po ang ating role sa mundong ito. Tayong mga bininyagan sa kanyang pangalan ay kanyang katawan. Amen? O di okay na. Masaya na tayo ngayon to, sapagkat umakyat na ang ulo, susunod ang katawan. Pero bago mangyari ang pagsunod, may mga magaganda siyang ginawa para maihanda tayo sa ganoong napakagandang mangyayari sa ating buhay. May tatlo akong nakitang mahalagang aksyon, lalo na sa mga alagad, sa paghahanda sa gawaing misyon. Dahil siyempre, nauna si Jesus, inihanda tayo na may mga gampanin muna tayo bago tayo susunod. Una niyang ginawa ay pinakibagayan. Pinakibagayan. Sino? Yung mga alagad. Ano ibig sabihin ng pinakibagayan? Nakisalamuha, nakiisa. Kumbagay, hindi na niya inihiwalay ang kanyang sarili. Siya'y nakibagay kung ano ang ginagawa ng kanyang mga alagad. At hindi lang mga alagad, bagamat natatangi sa lahat ng tao, sa lahat ng nilalang. Ito ang kahulugan ng kanyang pagkakatawang tao. Sabi nga, at ang berbo ay nagkatawang tao. Anong sunod? At nakipamuhay sa atin. Yun. Nakipamuhay. Umayon sa takbo ng buhay. Mahalaga po ito. Hindi magiging maganda at successful ang misyon kung hindi aayusin ang relasyon. Hindi maging maganda o matagumpay ang misyon kung hindi inaayos lagi ang relasyon. Amen? Ayan. So, kung si Jesus ay nakibagay sa atin, tayong kanyang katawan ngayon ay inaasahang mag-aayos din ang ating relasyon sa bawat isa. Kaya isang hungkag na katawan ni Kristo, kung tayo na may hiwa-hiwalay, na tayo na may magkakagalit, na tayo hindi nagsasama-sama sa misa o nakikiisa sa misa o sa mga pagdiriwang ng isang katawan ni Kristo. Diba? So yun po yung napakagandang mensahe na si Jesus mismo yung nagbigay ng magandang halimbawa. Magandang tip din ito at sundin ng mga taong kanyang inaasang susunod sa misyon. So, unang hamon, unang challenge, kumusta na ho ang ating ugnayan sa bawat isa. Sana maging daan lagi tayo ng kapayapaan at pagkakasundo, hindi pagkakahiwalay at pagkakalayo-layo. Pangalawa, yan. Pakibasa nga ho niyo. Ayan. Bago umakyat siya sa langit, may mga gusto siyang ipatupad ng mga alagad. May mga atas siya. Kauna-unahan, sinabihan niyang humayo kayo. Yan. Salitang
humayo kayo sa buong sanlibutan, anong gagawin? At ipangaral ninyo sa lahat. Matitindi no? Buong sanlibutan, ang lawak niyan. Sa lahat, ay walang exemption. Ang mabuting balita. Lahat, sanlibutan. Ano yung pangangaral? Mabuting balita. Yun po ang tagubilin. Yan ang inaatas. At hanggang ngayon, ito ang inaasahan sa atin bilang kanyang katawan. Ang ipangaral, ang mabuting balita. Hindi chismis. Malinaw ha? Ang dapat marinig sa ating mga labi at bibig ay mabuting balita. Hindi paninira. Yan. Magandang manalamin. Happy Mother's Day. Yan. Alam niyo nang ibig sabihin. No? So, sa puntong ito, ang pangangaral ay inaasahan sa bawat isa sa atin. Ang pangangaral, ibig sabihin, ay yung mabuti, yung tama, yung mabubuting mga salita, ang pangangaral. Medyo po ito'y very challenging sa ating lahat. Lagi na ho tayong hinuhubog ng mundo sa maling mga salita. Kumbaga, kahit bata pa, iba ng salita ang natututunan. At yung ina, sangkot. Ano siya sabi pag galit? O yan, PI. Ay ina eh. Ayun nabumula sa bibig. Bakit gayon? Parang minamahina ang mga ina. Parang pag masama ang nangyayari ay ang ina na ang sangkot. Ma-realize natin, ito'y minsay biro, minsay totoong paggalit, ang nababanggit sa bunganga na, ay masamang salita. At pag sinabing masamang salita, bakit sangkot ang mga ina? Kawawa naman ang mga ama, hindi isali-sali. Gusto rin yata. So, yan o ha. So, ang tagubilin ay ipangaral ang mabuting balita, hindi masama. Kaya pakiayos po ng ating mga labi sa pagpapahayag kung ano mang namumutawi rito. Pangatlo, pinagkalooban. Pakibasa nga ho. Anong ibinigay? Ay siyempre, ang kapangyarihang magpalayas ng demonyo at pinagkalooban din ng Espiritu na ating marirealize ito sa next Sunday, Pentecost. Pero at in advance, yan po ipinagkaloob na ng Diyos sa ating lahat. Paggunita lang ang darating sa linggo, lahat tayo pinagkalooban na ng Espiritu sa diwa ng binyag at pinagtibay nung tayo'y nagpakumpil. Lahat. Anong ating trabaho? Bakit tayo may Espiritu? Sa ganang ating sarili, hindi natin kaya. Aminin po natin ito. Mahihina talaga tayo. Pero hindi tumigil ang Diyos para tayo maging ganap. Kaya tayo kanyang pinagkalooban ng kanyang biyaya, ang banal na Espiritu. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. At naroon din, pinagkalooban tayo na gumawa ng mga himala. Pero Father, sasabihin niyo, wala naman ako nagagawang himala. Akala nyo lang. Lahat tayo'y nakagagawa ng himala sa mundo na kinakaya natin kahit hindi natin kaya sa unang tingin. Pero bakit kinakaya? Bakit nangyari? Di ba? Ma-realize mo, may mga bagay sa mundong kinaya mo, parang nung unay, hindi kayang kaya. Ay, itry mo. At pag hindi mo kaya, may tutulong sa iyo. Himala.
Yan ang biyaya ng Diyos sa tao. So, may mga bagay-bagay tayo ngayon na sana makita natin na lahat tayo pinagkakalooban ng biyaya ng Diyos. Kauna-unahan, yung 3 T sa wikang Ingles: time, treasure, talent. Minsan minamahina nyo yung sarili. O kaya ang oras, ang panahon, kaloob ng Diyos yan. Pinagkalooban tayo niyang oras. Pinagkalooban tayo ng talino, ng kakayahan, ng yaman, kung may mga yaman dito. Pero hindi lahat meron nun. Pero hindi lang pera ang yaman. Minsan yung magandang pagkatao ay magandang kayamanan. The character. So yan po yung mga biyaya mula sa Diyos. At dapat natin ito pagpasalamat. Bakit tayo pinagkalooban ng mga ganito? Para tayo makibahagi sa gawaing misyon. Yung inaatas na binagit ko sa number 2. Para magampanan natin yung inaatas niya, pinagkalooban tayo ng mga biyayang ito. Sana magamit sa tama. Lalo na may mga matatalino dyan. Huwag gamitin sa masama ang kaalaman, kundi sa dapat, sa kabutihan. Yung inyong kayamanan, huwag sayangin na mawawala na lang. Dapat ito'y mapakinabangan, hindi ikaw lang, kundi ng mga taong nakapaligid sa iyo't nangangailangan. Sana ang iyong oras, huwag mong ipagdamot para tayo patuloy na mabuklod. May mga taong makasariling ayaw makisangkot. Sayang ang oras ko, sayang ang panahon ko. Mahihaya naman kayo. Kailangan po natin laging magkasama-sama. Tayo po, at lagi ko binabanggit ito ngayon, winawasak tayo ng makamundong kaisipang tayo pinaglalayo at pinaghihiwa-hiwalay. Maging aware sana kayo na pag kayo tinatamad ng pumunta, sumama, dumalo, may problema na ho kayo. Halimbawa, may meeting. Ay, na makakadalo. Madami pa akong gagawin. The language is clear. Akong gagawin. Therefore, ako makasarili. Sayang ang oras ko. Madami ng ganyan ngayon. I-chat mo na lang. I-text mo na lang. Huwag na tayo mag-usap. Pwede namang sa cellphone. Huwag ka nang umuwi. Pagpadala ka na lang. Di ba? Binawasak tayo ng mga gadgets na ito para sirain tayong magkasama-sama at mabuklod at maglaan ng panahon para sa bawat isa. May natitira pa naman na kultura tayo pag may patay. Pagpatay na, saka pupunta, huling lamay pa. Doon maraming tao, o ano ang ibig sabihin yan? Mukhang peke ang pakikiisa. Ang pakikiramay, mukhang nabahira na ng pakitang tao. Masakit, di ho ba? Pero yan ang realidad. Yan ang totoo. Umamin tayo. Kaya bantayan ang sarili. Ang gusto ni Kristo ay tayo maging iisang katawan, hindi layo-layo o magkakahiwalay. Kung umakyat siya, kawawa ang mga lumayo at humiwalay sa katawang ito. Salamat, may misa pa. Ang misa, ang isa sa pinakamagandang gawain para tayo magkasama-sama. Si Kristo talaga ang talagang nagbubuklod sa atin. Subok na po yan. Pero pag ang mga tao'y tinamad na rin sumimba, sa TV na lang. Diba ganyan na ho? Malakas pa naman sa TV na lang. Wala pa akong distraction. Doon sa simbahan, ang daan ng dumatismosa. Pag ganyan na ang inyong attitude, bantayan ninyo, mukhang makasarili na ho yan. Ayaw nyo na magsakripisyo, alang-alang sa pagtitipon na katulad nito. Oo, mahirap magtipon. Mahirap makisama. Bawat isang individual sa atin ay iba.
May kanya-kanyang katangi at may kanya-kanyang kahinaan. Pag hindi mo natanggap, talagang aalis ka. Pero yan ay tatak na tayo ay dapat nag-uunawaan at kinikilala ang bawat isa. At sa kahinaan, doon mo siya tatanggapin bilang kapatid na kinakailang akayin palapit sa Ama. So ito po ay napakahalaga sa konteksto ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Huwag naman tayo magpaiwan. Huwag tayong hihiwalay. Tayo ay makisalamuha, mabuklod, magkaisa, sama-samang humayo, mangaral ng mabuting balita na siyang tagubilin sa atin iniatas, at gamitin ang mga kaloob, lalo na ang talento, ang panahon at yaman para sa gawaing misyon. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya.